Gandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Live po tayo ngayon. Meron tayong free consult. Okay? Lagi ko namang ginagawa to dati. Pwede natin gawin. Basta may oras ako, gawa tayo schedule. We have around 1 hour. Free consult. Lahat ng tanong nyo, i-post nyo, i-comment nyo. Nilagay ko naman sa Facebook ko kanina eh. Sabi ko mag-comment kayo. Ang dami ng questions dito. Mga 400 questions. Okay? Pwede siguro mas mag-focus tayo for this session na puro cardiology topics muna tayo bilang internist at cardiologist. Puso, opera, bypass, angioplasty, rheumatic heart, high blood, cholesterol. Pwede mo nang ganoon. Kaya ko naman sagutin lahat eh. Kaya lang, kung gusto nyo, focus muna tayo dito para nakaipon yung mga topics natin. Okay? Marami ng mga questions dito. Sasagutin ko yung mga nagtanong kanina. Marami dito. Mukhang mga serious questions pa. Titingnan natin ha. Okay. Meron pa nagpapadala ng laboratory nila. Okay. Sige po. Sasagutin natin lahat. Ito ang tanong. Si Teresa Valderrama. Yung bata daw may congenital heart disease, may butas sa puso at medium size ang butas. May chance pa ba mabuhay ang bata o pwedeng kailangan operahan siya? Okay, so hindi malinaw. Tulad nga na sabi ko, gusto ko sana kompleto diagnosis, di ba? Pero dapat ilagay nyo, is this atrial septal defect na medium size? Is this ventricular septal defect? Anong size? Tapos, kailangan magpapacheck tayo sa pediatric cardiologist. Usually, pediatric cardiologist ang nagche-check up. At siya magsasabi, may numero yan eh. Kung kailangan operahan at kailan operahan. Sa case niya, sa tingin ko lang kailangan operahan. Kasi nagsabi na isang doktor kailangan operahan at kailan. Usually, may age yan. O may age range. Let's say, pag ganito ang sukat, within 2 years or 3 years, kailangan operahan. Kasi pag hindi mo inoperahan, pwedeng umabot na ng stage na hindi na maoperahan. Ulitin ko ha. Very important po to. Sa lahat na may congenital heart disease na bata, pinanganak may butas ang puso. Kung ano man yung butas ng puso, papacheck kayo sa pediatric cardiologist. Okay? Magsasabi siya kung kailan dapat operahan. Minsan sasabihin, maliit pa ang bata, palakihin muna natin ng 2 years old, 3 years old, bago operahan. Meron naman nagsasabi, wag natin muna operahan. Baka maliit lang yung butas, intayin natin kung magsasara. So, depende po. Pag di kayo happy sa isang pediatric cardio na nagsabi, consult kayo second opinion. Napakahalaga second opinion. Dalawa ang magpakonsulta kayo sa dalawang doktor na espesyalista. Pag pareho nagsabi kailangan operahan, malamang naman pareho ang sasabihin nila. Kailangan operahan. Okay? Tapos may panahon lang yan. Kailangan yung sukat ay hindi na masyado malaki yung butas sa puso. Kasi pag hinayaan nyo yung butas sa puso, hinayaan nyo, walang pera, ayaw nyo pa operahan, aabot ang panahon na yung puso ng bata masyado nang lalaki, yung mga pulmonary hypertension, yung pressure sa loob ng puso ay sosobra na taas, masisira na yung baga, pati yung puso. Pag umabot sa stage, pwedeng 2 years, 3 years, 5 years, umabot sa stage na malala na matigas na yung puso. Kahit isara mo yung butas, hindi na rin kakayanin ng katawan. Kasi parang tumigas na siya eh. Pag sinara mo nga, mas makakalala. Pag na-late kayo, let's say walang pera, na-late, dapat within 3 years inoperahan, yun ang delikado na. Hindi na natin maoperahan. Lampas na tayo sa operation time at supportive treatment. Iiksi ang buhay. Paano ko ba sasabihin? Diba? Paano ko sasabihin sa online? Basta na ganito na lang. Basta na operahan ng maaga, normal ang haba ng buhay.
Pag hindi na operahan, sayang. Baka marami. Baka mawalan ng 30 years ang buhay. Ganun karami. Ganun ka grabe. O ganun ka grabe. Tsaka nakakaawa. Nakakaawa. Ang dami ko nakikita. Nakakaawa. Unti-unti pahina na pahina. Kaya ito, maghanap ng pera sa PCSO, sa politiko, humingi talaga. O umutang, talagang gawin lahat. Saan pupunta? Heart Center. Philippine Heart Center, PGH. Alam ko, ang haba ng pila. Wala tayong magagawa. Pilipinas. Talagang kailangan umutang para maoperahan. Sa mga nanay na buntis, habang bata pa kayo, habang nagbubuntis, kailangan kompleto sa nutrisyon, kompleto kayo dapat sa vitamins, para maging normal yung bata at hindi magkaroon ng butas. Usually, baka mahirap yung nanay, kulang sa nutrition o nagkakasakit, baka nagka-German measles, tinamaan, kulang sa bakuna, kulang sa vitamina, kulang sa check-up, baka nagbubuntis, may high blood, may diabetes, nagka-viral infection, kaya ganun nangyayari. Okay? Serious kasi yung question niya ha? Marami ako nakikita dito mga serious question nung una ko. May nakita akong serious question kanina na internist po ako and cardiologist. Bali, nagtapos ako bilang doktor, 10 years, plus nag-specialize ako 6 years. 3 years internal medicine, 3 years cardiology, 16 years yung aral ko. Plus nag-public health pa ako, 1 to 2 years nag-aral ako sa abroad, 18 years po. Kaya linya ko to talaga. Gusto ko malalim na gamutan at libre para sa inyo. May tanong kanina Yung pasyente daw merong severe mitral stenosis, bara sa mitral valve. Severe aortic stenosis, bara sa aorta. Parang sa tansya ko, parang mga 60 years old siguro yung pasyente. Ang tanong, sinabihan ng doktor, magpapa-opera. Kailangan ba magpa-opera? Para sa akin, tulad sabi ko, 2 opinions. Basta malakas-lakas yung pasyente, mas gusto ko magpa-opera. Papalitan yung valvula double valve replacement. Kasi severe na ang bara ng aortic stenosis May pressure yun Baka 0.7, alam ko yun 0.7 o less than 1 cm square. Pag sobra na sikip, yung life expectancy maiksi na talaga. Maiksi na kasi barado na, hindi na lumalabas yung dugo. Yung sirit, mahina na, pati yung pulso, hindi na maganda So, pag pinalitan yung valvula, oo, may risk sa operation. Pero after that, hahaba buhay mo. Inom ka lang ng mga pampalabnaw ng dugo. Kung may pera, double valve replacement, okay din yun. Ha? Huwag matakot. Oo, mas nakakatakot yung naghihintay na lang ng mahina. Kasi ang problema lang po talaga natin, pera. Yun lang. Pera at libreng operasyon. Kung may mag-offer ng libre at may go kayo. Lalo na sa abroad, kayong mga overseas foreign workers. Naku, dami tumatawag sa akin, Dok, nasa Japan ako, magpapa-opera ako, libre dito, ayaw ko. Anong ayaw mo? Pumayag ka na, okay dyan. Sa Japan, kahit anong bansa, lilibre ka na nga Pag umuwi ka sa Pilipinas, papa-opera ka ng valve replacement, mahina 1 million. 1 million, 2 million, mahina yun. Malilibre ka na sa abroad, ayaw pa. Hulog ng langit yun. Diba? Okay? Tinitingnan ko ng mga questions yun. Nandito sa computer ko tinitingnan. Okay. Good afternoon sa lahat. Okay. Ano ang pampababa ng high blood? Maraming tayong gamot sa high blood. Simple lang. High blood is 140/90, wag lalampas. Sabi ko, kung mataas ang blood pressure nyo, maganda amlodipine, di ba? Amlodipine 5 mg, mura lang. Kung di ganun kataas, yung iba binibigay losartan. Marami po tayong video sa amlodipine and losartan. Tapos monitor lang. Gusto ko lagi mababa blood pressure, mga 130/80. Tuloy-tuloy lang ang pag-inom ng gamot. Okay, tingnan natin. Okay, lang. Mabilis ang galaw ng mga comments Tinitingnan ko maigi. Mabilis ang galaw ng comments.
May nakabarang bato sa neck ng gallbladder. For surgery, radiotherapy. May nakabara sa gallbladder, radiotherapy, that's ano po yun, gallbladder cancer yon kung yun ang iniisip. Hindi naman nagre-radiation kung gallbladder stone lang. Depende po sa gastroenterologist niya. Punta kayo sa gastro, tanong nyo maigi, maganda ba radiation muna o opera tinatanggal? Yung doktor nyo magde-decide. Lagi ko sinasabi, 2 opinions tayo. 2 opinions. Kuha kayo ng 2 opinion. Walang masama. 2 specialista, isang surgeon, tapos pwede isang surgeon, tsaka gastroenterologist. Pag 2 nagsabi, okay, tuloy tayo. Okay? Sige po. Tuloy nyo lang po, ha? Inuuna ko lang yung mga serious case. Nagpabasa ng ECG. Ito, regular sinus rhythm, non-specific STT wave changes. Normal lang to. Normal to. 33 years old female. Normal. Walang sakit. Yan ang mga ECG na normal. Hindi ko sinasabi 100% normal. 99.9%. Kaya hindi ako pwede magkamali. Non-specific, normal yan. Mga early repolarization, 99% normal yan. Ano pa ba? Intraventricular conduction defect, normal yan. Right bundle branch block, usually normal yan. Marami dyan normal. Okay? Pwede nyo padala ECG nyo, babasahin natin. Pati 2D echo, pati ultrasound nyo, wala akong problema. Saan pwede kumonsulta? Hindi ko kayo matitingnan po lahat Opo, oo. Hindi na po ako nagkiklinik. 20 years na po, puro medical mission lang ako. Pag nakita nyo ako, naglalakad sa barangay o sa mall, magtanong. Doc, may tanong ako. Diretso agad. Diretso yung tanong. Wala problema. Huwag kayong mahiya. Itanong nyo agad. Hindi bawal. Pag walang pera, sabihin agad, Doc, wala akong pera, pahingi pera. Sabihin mo agad. Wala na hiya-hiya. Kung maliit lang, kakayanin ko naman. Diba? So, diretso ang tanong. Like, nung isang araw, naglalakad ako. Hinarang ako ng isang nagtatanong. Ang tanong niya, meron nga siyang kilala na breast cancer stage 4. Ba, anong gagawin? Gamutan, breast cancer stage 4, gagamutin, chemotherapy, laban, radiation, or pampalakas na lang ng katawan. Diba? Depende. Pag stage 4 na malala, depende. Para sa akin, minsan okay din na palakasin na lang. Minsan mas mahaba pa ang buhay. Paano palakasin ang puso? Kailangan alam ko ano sakit mo. Anong sakit muna? Gusto ko kompleto diagnosis. Kompleto diagnosis. Stroke survivor, si Violeta. Losartan 50, iniinom. At ano pa pwede sa akin? Depende. I cannot answer. Ano pwede? Kailangan maglakad ka lagi. Magpalakas ka. Pilit mo maglakad every day. Kumain na masustansya. Iwas na sa mga sugary foods. Talaga gawin mong healthy. Huwag masyado magpapataba. Tuloy mo lang yung gamot mo. More gusto ko, ang problema ko sa stroke kaya nangihina yung hina ng muscle. Yung tawag dito, sarcopenia. Muscle aging. Kayong above 50 years old, taas ang kamay. Sino lumilit ang muscle? Amin tayo. Sino lumalaki ang tiyan? Sino lumalambot ang hita? Wala ng muscle. Yan ang nagpapatalo sa atin. Pahina ng pahina, baga sa kotse, yung gulong natin pasira ng pasira. So, pinipilit mo talaga mag-exercise. Like kahapon, noong gabi na, pinilit ko talaga maglakad. Lakad muna malayo. Walking is the best exercise, Habang naglalakad, gawin mo, pati kamay, igalaw mo. Pati kamay. Taas-taas mo. Pati ulo. Pag naglalakad ka, pati tiyan mo, tumitigas Diba? Walking talaga. Walking, pampaliit ng legs, mawala yung taba, cellulite. Walking, maganda yan sa likod, sa tiyan.
upo, kung pahinga, tapos tuloy-tuloy lang. Ha? Tapos pati yung kamay, i-ano-ano mo, igalaw-galaw mo para ma-exercise ang buong katawan. Ang walking, ang best rehab for sakit sa baga, emphysema, mahina baga, mahina puso, i-walk mo lang. Tapos walk lang muna diretso, patag. Lalo na kung mahina tayo. Kung mas malakas na, tsaka tayo may proteins, ay, huwag kang mawawala. Wala eh. Ito, may cardiomegaly ako, nakita sa x-ray 2 beses, tulad ng sinasabi ko. Huwag matatakot sa x-ray, di ba? Pag x-ray sinabi cardiomegaly, huwag agad matakot. Magpa 2D echo kayo. 2D echo lang tayo. Lipat lang tayo sa 2D echo. Pag sinabi ng 2D echo, normal ang puso mo, kalimutan mo na yung x-ray. Kasi ang x-ray, hindi ganun ka-accurate. X-ray kasi, sinusukat lang natin yung puso, habang na x-ray, gumaganon yung puso. Diba? Ay kung nakuha niya na nakaganon. So pag medyo malaki puso, o magnified heart sa x-ray, hindi pa sure yan. Pa 2D echo. 2D echo ang magsasabi. Trivial mitral regurgitation sa 2D echo, walang problema. Kumain kayo sa restaurant, magka-celebrate, sabi ni Doc. Anong trivial? Trivial, wala. May labas-labas na konting dugo. Wala lang yan. Wala lang yan. No problem. Okay? Tapos, dito ka, Lisa. Gusto mo magbasa nitong question. Ang bilis kasi gumalaw eh. Naduduling ako. Alam mo, ito lang problema, sakit sa mata. May rheumatic heart disease ang anak ko. Ang daming Pilipino may rheumatic heart disease lang yan. Kainis. Nainis na naman ako. Alam bakit? Ibang bansa, walang rheumatic heart disease. Philippines lang. Meron siguro sa India, rheumatic heart. Philippines, tingnan mo sa mga taga-Amerika. O mag-check ka, ilan na may rheumatic heart? Wala. Tayo, ang daming may rheumatic heart. Sira yung mitral valve, aortic valve, kawawa, bata pa lang. Operahan na. Pag hindi na operahan, maagang nagkakasakit. Ano daw pagkakaiba ng rosuvastatin sa ibang Nababasa mo? anti-cholesterol? Ang galing mo. Lahat ng anti-cholesterol, almost the same naman. Pero kung gusto nyo ng mas mura, pwede kayo yung generic na simvastatin, tsaka atorvastatin. I think may generic na atorvastatin na mas mura. Okay na yung mas mura. Konti lang difference, mura tsaka mahal sa generic. Kung gusto nyo mas malakas, magpababa ng cholesterol. Cholesterol mo taas. Let's say 300, 400, mag-atorvastatin ka. Malakas ang atorvastatin. Simvastatin medyo mahina. Pero not necessarily mas mahina, mas pangit. Yung mataas talaga ang cholesterol mo, atorvastatin. Siya, naka-ator. Tapos, rosuvastatin, okay din naman. Pwede naman, medyo mahal lang kung gusto mo. Malakas din naman, pero wala atang generic eh. Kung yun na reseta ng doktor mo, hindi ko nababago. Tulad ng sabi ko, yung akin, dagdag payo lang. Yung doktor ninyo, siya ang magsasabi ko anong gagawin. Yes, yung malalaki ang prostate. Ang inumin nyo sabi pong ko gamot. Cardiology muna. Sige. Sige. Bale. Okay. Pagbigyan mo. Meron kasi, yung malaki ang prostate, ang susundin nyo pong gamot ay yung gamot na binigay ng inyong urologist. Huwag po kayong bibili ng kung ano-anong mga gamot na nakita nyo lamang po dito sa internet. Wala kami na-advertise. Ang sundin nyo po yung gamot ng urologist na pinuntahan nyo. Dito ka, focus ka dito, Lisa. Wala kami na-advertise. Isa lang tinutulungan kong kumpanya. Yung Birch Tree Advance, wala akong talent fee doon, wala akong nakukuha ni piso. Tinutulungan ko kasi siya yung murang gatas para sa may sakit eh. Kung dati binibigyan natin yung mga mamahalin ng mga gatas, di ba? Meron tayong binibigay ng mga gatas na para sa stroke, para sa cancer, na mamahalin, 200 pesos. Ito mas mura, local kasi siya. Tsaka maganda, kaya ikot kami sa barangay. Birch Tree Advance,
Maganda yan sa mga stroke patients, sa mahina, o sa maliliit ang muscle. 1 glass in a day. High protein and pampalakas sa inyo. Yes, may tanong, nagpa-palpitate daw siya. Marami pong dahilan bakit nagpa-palpitate. So, dapat po hanapin muna yung dahilan. So, ipapacheck po yung thyroid, isa po yun. Tignan nyo rin po yung mga iniinom ninyo. Baka yung mga akala nyong walang caffeine content ay napakarami po. Halimbawa po, yung mga milk tea, chocolates, at saka yung iba't ibang kape na nabibili natin kasi uso ngayon ng coffee shop. Okay. Tsaa. Meron dito nagtatanong for bypass na daw siya. Triple vessel ang plano. Pero parang nagbabago isip niya. Nag-iisip siya na delikado ba? Risky ba? Ano mangyayari sa akin? O sa akin, I think bata pa naman siya. Pero pag sinabihan ng bypass, tulad na sabi ko, 2 doctors, second opinion ka. Magtanong ka pa sa isa. Pag sinabi ng isa, kailangan mo ng bypass. Sabi ng isa, kailangan mo rin ng bypass. Okay na tayo. Pag hindi pareho yung opinion ng dalawa, doon tayo kumuha ng third opinion. Kasi mahal din naman yung bypass. Ang bypass, a little more risky than angioplasty. Pero may tao kailangan ng bypass kasi triple vessel. Maraming barado. Pero pag nakalampas naman tayo dun sa procedure, mas maganda naman yung life expectancy afterwards. Pero syempre, pag inoperahan, may konting risk. Yung doctor niya na magsasabi kung gaano kaliit yung risk. 'Di ba? So, yun lang po. Marami nagtatanong, medyo masakit daw dito sa gitna. So, siguro, baka ang concern nila, puso ba to, o sikmura ba to, or GERD ba to? Nag-angioplasty daw siya, permanent na ba yung gamot? O sa akin, ano sasagutin ko? Permanent yung gamot. Kung ako tinanong mo, angioplasty ka o bypass ka, permanent ang gamot. Permanent ang gamot. Unless babaguhin ng doktor. Bakit permanent? Na-angioplasty na. Nalagyan nila ng wire, nalagyan nila ng stent. Meron ka ng stent sa loob. O nag-bypass na, nagpalit ka na ng ugat naglagay ng bagong ugat sa puso mo. Kailangan permanent yung gamot mo para hindi magsara ulit. Kasi yung angioplasty na yan, pati bypass, may time limit. Oo, meron lang time. Actually, bypass minsan good for 10 years, good for 20 years. Hindi ibig sabihin 10 years uulit-ulit. Yung iba naman 20, 30. Sabihin, in 10 years, yung bagong nilagay na ugat, na malinis na, kung naninigarilyo ka pa rin. O puro bawal yung kinakain mo, happy-happy pa rin, nalakas mo minom ng alak, very stress ang buhay mo, 'di ba? So, magsasara siya ulit in many years, 'di ba? So, kailangan aalagaan, kaya pwedeng tuloy-tuloy yung gamot. Yes, yung nagpa-palpitate, nagtanong kasi siya ulit, punta po kayo sa inyong doktor, cardiologist, para malaman ano po ang dahilan ng palpitasyon. Kasi marami pong dahilan yung palpitation. Okay. Permanent na daw pa ang pag-inom ng pag-inject ng Sumapen or tablet Sumapen for rheumatic heart disease. Kailangan po tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy yung injection mo ng Panadol or para hindi kung merong for rheumatic heart disease po yun prevention. Yes, yung x-ray pneumonitis, right upper lung, balik po kayo sa inyong doktor. Kaya po kayo hininga ng x-ray kasi may duda na nga siya na baka merong infection, bibigyan ho kayo ng antibiotic. Oo, pero pag luma na yung pneumonitis, hindi natin alam kung bago o luma Depende sa symptoms mo. Kung inuubo ka ngayon, may lagnat, may plemang madilaw, so pwede bigyan ka ng antibiotic. Pero kung wala ka naman nararamdaman, o baka nakapulmonya ka 5 months ago, tapos nakita na may pneumonitis, baka luma na. Okay lang. Yes, Doc Lisa. Tignan nyo po kailan pinagawa ng doctor. Ito po bang tanong nyo ay matagal na, 1 year nyo ng result ng x-ray. Ang pneumonitis po ginagamot kung very recent, kung ngayon nangyari. At ngayon in order ng inyong doktor. Yes, Doc Lisa. Doon daw sa dila, may puti-puti. Actually, may mga sakit na kailangan bantayan yung dila natin. So, kung maraming mga puti, ang pinupuntahan hong doctor ay ENT doctor. Pwede pong ENT or dermatologist.
Yan, sila po ang magsasabi kung masamang mga lesion yung nandun sa inyong dila. Kasi meron ding mga tumutubo dun sa ating dila na kailangan mabantayan agad or kailangan ma-check up. So, dermatologist or yung ENT doctor. Ito mga serious question. Meron daw siyang mitral regurgitation, moderate. Sinabi ng doktor kailangan operahan, may patent foramen ovale, kailangan isara. Sinabi na ng doktor, in-schedule na siya, kaya lang wala daw siyang pera. Di daw niya kaya magpa-opera, nawalan daw siya ng pera. Ano gagawin? Hahanap tayo ng pera. Hanap tayo ng pera. Huwag tayo humabol sa miracle cure or healing na miracle. Kung kaya. Kasi yung perang ganito, hindi naman sa tingin ko ganun ka. Baka pag sa charity lang, I think. Sa charity ng heart center, palagay ko, baka kaya mga 300,000, 200,000. Kung sa charity. Diba? Oo. Alam ko walang ganun kalaking pera, pero pag ganyan kasi, mas maganda talaga na naoperahan Yung mga free operation, kaya gustong-gusto ko free operation Free operation, let's say 100,000, 200,000 worth yung operation. Pero, pag nasara kasi yung buta sa puso, okay na siya Let's say may butas ventricular septal defect o ASD. Pag nasara yon, okay na siya. Oo. Safe na siya, lalo na yung mga congenital. Habang buhay, okay na siya Pero pag hindi mo inoperahan, ayun ang problema natin. Pag hindi na operahan, yes, Doc Lisa. Tinitingnan ko yung comment, ang bilis may nagtanong losartan, ang kanyang Duduling maintenance, 100 mg. Okay pong maintenance ang losartan, pero yung celecoxib po ay hindi maintenance. As needed po na gamot yon kapag may kirot. So, wag ho natin gawing maintenance yung celecoxib. Mild physiologic tricuspid regurgitation sa 2D echo. Bali wala yan. Bali wala. Enjoy your life. Wala. Bali wala. Normal ka. That's nothing. Yes. Yes. May nakita akong echo kanina. Sige, ikaw. Oo. Nawala Meron kanina na question, 240 ang kanyang cholesterol. Hindi niya nabanggit kung meron na siyang maintenance. Pero ang una ho nating aayusin, mag-exercise. Pipiliit po yung mga kakainin nating mga pagkain. Tanggalin po, tapyasin yung mga taba ng baka at baboy. Yung laman, pwede po kainin, pati ng chicken. Iwas po dun sa mga ensemada, yun pong mabutter na mga tinapay, tsaka yung ma-mayonnaise. So kasi po malakas sa cholesterol. Ang butter, ang mayonnaise, ang margarine. Ang nanay daw niya, naawa siya. Nanay daw niya, masakit ang dibdib, laging inuubo. Pag inuubo, masakit ang dibdib. Sa kwento mo, parang okay lang yung sakit ng dibdib. Mukhang hindi heart problem, mukhang sa ubo lang yun. Pero syempre, nanay mo, may edad na siya. Kung may budget later on, sa mami mo, pwedeng, simple lang. Pa-x-ray isang x-ray, isang ECG, tsaka konting blood test. Yung basic blood test lang. Yung mga CBC, blood sugar, cholesterol, creatinine, sa kidney, yun lang. Kung magagawa mo, alam ko walang libre sa Pilipinas, kung meron lang tayong basic blood test, pwede na yun. Makikita na natin, parang mababuhay ng mami mo. Diba? May nakita ako, hindi ko nagustuhan, nandito sa may kabilang page. Ejection fraction, 18%. Ayaw ko yun. Yun ang ayaw ko. Hahanapin natin yung pasyenteng yun. Ang normal ejection fraction sa 2D echo is 55% to 75%. Yun ang normal. Isang pump, ilan nang lumalabas, ilan na natitira. 18%, pag pump, 18% lang ang lumalabas. So, sobra hina. Ejection fraction ng mga 40 to 55% mild heart failure. Pag 30 to 40, mga moderate yon. 20% and below, severe heart failure. Sobra hina ang puso. Mahirap gamutin. Mahirap gamutin yung gano'n. Severe heart failure, 18%. Pero, huwag mawawalan ng pag-asa patingin sa cardiologist. May pasyente akong 18%.
napapalakas ko. Kailangan mo ng mga sartan o mga pril. Either enalapril, captopril, or mga losartan, pwede rin. Tapos, malamang may pampaihi din siya konti, may furosemide konti yan. Pag mine-maintain yung gamot, tapos bawas tubig siya, baka 3-4 na baso lang, kung ganun kahina yung puso. Pag na-maintain sa may aircon, pahinga, huwag masyadong magpapapagod, minsan napapalakas yung 18%. Minsan, kakayanin. Minsan napapalakas ko ng 30, 35, 40. Ang nagpapalakas, yung mga sartan, either, tsaka yung mga pril, losartan, lahat ng sartan, o yung mga pril, enalapril, at iba pa. Kailangan pa check sa cardio. Serious yung case. Yes, merong nagtanong, acid reflux, pero may anxiety din siya. Usually, magkasama po ang acid reflux tsaka anxiety. Dapat po, matuto po tayong humanap ng solusyon dun sa ating mga problema. Tapos, kung kaya, mag-relax. I-relax yung isipan. Kasi pag isip tayo ng isip, talaga pong labas ng acid. Lagi hong magkasama ang acid reflux at saka ang anxiety. Actually, magaganda na rin ho ang mga gamot para sa anxiety. Huwag ho tayong magsasabi na, hindi ko naman kailangan ng psychiatrist. Meron din ho mga libreng psychiatrist kung kayo po ay nasa NCR, National Center for Mental Health. Meron pong outpatient department doon. I-try niyo pong magpakonsulta kasi malaking kaginhawahan yung madadama ninyo kapag nakapag-consult kayo sa isang psychiatrist. Huwag niyo hong isipin ano ang sasabihin ng kapitbahay niyo. Kailangan niyo po yun. Okay. Meron dito isang serious question. Japanese name ang ginamit, mahaba. Yung 2D echo niya, nilagay niya dito. Halos, basically, okay pa yung puso niya. Concentric LVH lang, may konti lang. Yung puso, mukhang okay pa. Kaya lang, sabi ng cardiologist niya, kailangan niya ng angioplasty. Siguro baka may nakita sa ECG, sa treadmill, o sa sintomas. Ang problema niya, wala daw siyang pera, inikot na daw niya lahat. Pinuntahan na daw niya lahat ng senator, mayor, PCSO, sinulat niya lahat nagko-confirm lang daw sa kanya, 3 lang magbibigay, konti, kulang. So, anong gagawin? Sa'yo, para sa akin, try mo pa mag-second opinion. Kasi yung echo mo mukhang normal pa Diba? Mag-second opinion ka muna, tapos yung gamot mo muna i-maximize mo. May bara sa puso, di ba? So, baka may bara sa puso. So, pinapa-angiogram ka. So, lipat ka muna, tanong ka muna sa ibang doktor, baka pwedeng medical management muna. Habang naghihintay tayo ng pera. Kasi hindi natin alam kung darating yung pera mo di ba? Hindi natin alam kung darating yung pera. So, i-maximize yung gamot mo, kung ano man yung gamot mo, ACE inhibitor, or meron kang mga nitrates, tuloy-tuloy lang, relax lang. Panoorin mo yung video kung barado puso, tapos paano, about the collateral, yung kinukwento ko, yung puso nagkaka-collateral. Kasi wala tayong choice Diba? Kung may pera, di go na tayo. So, yung mga pinapasilip ang puso, pwedeng medical muna tayo habang wala pang pera. Okay? Kawawa naman kasi siya, naikot na niya lahat Yes, Doc Lisa. Meron din yung kanina na basahan daw siya ng sinus bradycardia. So, isibihin, bumabagal yung tibok ng puso. Hindi niya nasabi kung ilan yung sinus bradycardia. Okay lang ang sinus bradycardia. So, check mo lang heart rate mo. Pag heart rate mo between 50 to 60 beats per minute, depende. Kung athletic ka, tumatakbo ka, walang problema. 50 to 60, basta hindi ka nahihilo, hindi ka nagko-collapse. 50 to 60, kung nakainom ka ng mga olol, metoprolol, carvedilol, pindolol, whatever, atenolol, dahil yan sa gamot. Kaya bumabagal yung heart rate mo. Wala rin kaso, 50 to 60 ang heartbeat. Pag less than 50, 40s lang, may edad na hihilo, ay may problema. Diba? Pero kung ganun lang, wala ka naman nararamdaman, observe lang yung kailangan natin. 55 pulse rate pag pagod, kung hindi, let's say, mabagal heart rate mo, hindi ka naman athletic, wala ka iniinom na gamot,
siguro pa-check lang tayo sa doktor. Ang concern ko lang sa slow heart rate, kung may edad na yung pasyente. Let's say you are senior, 60, 70. Pag bumabagal yung heart rate na 75 years old, 70, takot tayo sa sick sinus syndrome. May time na yung nagpupulso nagbibigay ng kuryente sa puso natin, tinatamad na. Ayaw na niya magtibok. So, pag humihina yun, nilalagyan ng pacemaker. Pero pag mga 35, 55, okay pa naman yun. Yes, masakit ang left breast. So, gusto niya sigurong malaman ano yung dahilan, bakit masakit yung left breast. Marami pong dahilan ba't nag-chest pain. Pwedeng dahil sa lungs, pwede pong dahil sa muscle. Siyempre, kailangan din ma-check yung breast. May check-up din para sa heart. Kasi very generalized po yung nararamdaman nyo. So, hindi natin masasabi, ay, masakit ang left breast, ito na ang sakit mo. Kailangan may check-up yon. Pakita na, pumunta sa salamin. Tanggalin mo yung baro, ma-check mo yung breast mo kung may bukol. Baka may namumula. Bakit masakit? Baka yung buto lang sa loob. So, kung buto lang, walang problema. Kapain mo po. Kapain mo. Baka meron kang makapa. O pwede magpa-breast ultrasound. Pwede magpa-mammogram para makita na walang bukol sa loob. Kung kinakatakot yung Tama. heart disease, magpa-ECG po kayo Tama. or isang x-ray. Oo. Pwede nyo i-post. Ang bilis So, lang para ng may guide comment. kayo, punta po kayo sa pinakamalapit na doktor sa inyo. Ano ba nararamdaman ng may bara sa ugat sa puso? Tulad ng sinasabi ko, pag napapagod, sumasakit ng dibdib, 'di ba? 5 to 15 minutes sumasakit. Pero yung sa akin kasi mas tinitingnan ko yung risk factor ng pasyente. Minsan nga pakita nyo lang profile pic, nakikita ko na eh. Makikita mo naman sa mukha ng tao yung may sakit at walang sakit eh. Ako pagtingin ko pa lang, alam ko na. Pagtingin mo like ito, mapula yung mukha niya, makulay. So mukhang healthy siya, may dugo, hindi anemic. Kasi yung barado yung puso, barado yung kidneys, barado yung baga, medyo kumbaga sa puno, makikita mo mas mas pale, mas may sakit mas halata mo yung may sakit. Ano Yes. po ang masasabi niyo sa gamot na amlodipine? Kapag kayo po ay may high blood pressure at medyo mataas yung inyong high blood, bagay po ang amlodipine, 5 mg. Ang maximum po hanggang 10 mg kung talagang napakataas ng blood pressure. Esivexis, escitalopram, and Rivotril. Mukhang parehong pang brain yung kanyang Oo. maintenance. Oo. Di niya nasabi kasi yung Hindi ako, alam ko na search yan. ko pa yung Esivex. Hindi, okay lang yan. Baka search mo. Palay ko escitalopram. Marami nang bibigyan ng gamot para sa either sa tulog or sa pag-iisip. Tulad ng pwede kang may depression, pwede kang may anxiety, pwede may bipolar. Kasi itong mga gamot, minsan parang kaya nila lahat ng mga sakit eh. So, Rivotril, minsan sa pampatulog. Escitalopram. Escitalopram, pwede sa depression, bipolar, o mayroon ka mental problem. So, parang kaya niya sa maraming sakit. Ngayon, depende yan kung how you can handle it. Ay, daw niya uminom. Sa side effect, halos wala naman side Maganda effect pong yan. gamot, ang escitalopram. Wala naman side effect naman dapat. Pero, depende nga sa iyo eh. Pwede ka patingin sa psychiatrist. Tingnan mo kung nakaka-function ka pa ba. Anong function? Tingnan mo kasama mo sa bahay. Galit na ba sa'yo? O sinasabi ba, nagbabago ugali? Naninigaw ka na ba? Sumisigaw? Nagwawala? Umiiyak? Hindi na maka-function? Minsan depressed? Kung ano-ano pumapasok sa isipan? Hindi natutulog sa gabi? Lakad ng lakad? Kailangan mo ng gamot. Diba? Pag walang gamot, mas balisa. I think it's balisa is the word. Irritable, di ba? Oo. Pero pag may gamot, di gawin mo na lang low dose. Pwede mo naman i-low dose eh. Kuyari, milligram na escitalopram? 10 milligram. O 10, minsan baka 5, di ba? At least meron ka konting protection. Para kasi yung mental problem natin, minsan parang lalo na ngayon, after the yung galit, yung inis, itong mga gamot na to, napakaganda. Parang pinapa-numb o pinapakalma niya yung mga nerves natin sa katawan.
pinapakalma. Yung mga mabilis sumigaw, magalit, oops, konting kalma. Kung iniisip mo 4 na problema, 2 na lang problema. Kung gusto mo suntukin yung tao, medyo ayaw mo na suntukin, sasampalin mo na. Mababawasan konti. Mapipigilan ka nung mga gamot para kumalma, mas makatulog, mas makarelax. Mahal lang yung mga gamot. Yes, oxygen daw niya 89%. Dun po sa nag-message, hindi ko po alam bakit kayo nagtitest ng inyong oxygen. Kasi Mababa yun. depende din po, ano ba yung edad nyo? May sakit ba kayo na COPD? Or normal person kayo? So marami pong dahilan bakit 89. Tama po ba? Bago pa ba yung battery ng inyong pulse oximeter? Sige, okay po. 89, ganito Pag kayo ay walang sakit, walang COPD, walang emphysema, ano ba to? May COVID ba ngayon? May COVID, may pulmonya ba? Tapos nakita na 89%, nahirapan huminga, dalhin sa hospital. Okay, dalhin sa hospital. 89 is too low. Pero naka-message pa siya eh. Hindi. Kanya daw. Hindi, binibigyan ko ng algorithm. Okay. Pag healthy ka, 89, hindi normal yan, mababa. Pero kung kayo ay may emphysema, naninigarilyo, may COPD, o payat, di ba? O may edad, the older, baka nasanay ka sa 89. Pero normally 89, pwede lang yan sa pang senior at may COPD. Sa normal na tao, at least dapat 93, 94 ang habulin natin. Okay. Okay? ECG reading, poor R-wave progression. Most likely, okay lang yan. Most likely, okay lang yan. 99%, ayoko lang 100% eh. Nakita ko kasi parang batang babae. So, pag babae, 40 and below, poor R-wave, normal lang yun. Pero, pag yung poor R-wave na yan, pag nakita ko sa isang matanda, sa isang medyo 60, mataba, lalaki, diabetic, naninigarilyo, poor R-wave, isipin ko, may heart attack siya sa anterior wall. Yun ang basa ko dyan. Ko-consider ko may heart attack siya. Pero bata ka kasi, kaya ko-consider ko normal yun. Minsan kasi nabababa lang yung leads eh. Kita nyo, hindi ganun kasimple. Kaya parehong result, depende sa tingin ko sa iyo, sa mukha nyo, iba ang diagnosis. Ganun kahirap magdoktor. Ganun kahirap magdoktor. Okay. Oo. Betaloc ang binigay na gamot sa sinus arrhythmia. Tama daw ba yon? Hindi dapat. Palagi ko, hindi naman binigay sa sinus arrhythmia. Sinus arrhythmia is normal. Sinus arrhythmia, ibig sabihin, pag humihinga kayo, bumibilis ang heart rate. Pag nag-exhale, babagal yung heart rate. Sinus arrhythmia is normal lang yon. Malamang binigay yung metoprolol dahil may palpitation ka, baka may MVP ka, baka may heart problem ka, baka may nervyos ka, baka yun ang pinaka-reason. O baka may konti kang high blood, baka yun ang reason. Nagkataon lang may sinus arrhythmia ka rin. Doon sa Sa ECG. yan. Ang dami yung Japanese name, hindi ko mabasa. Protina at blood sa ihi. Ito. Kailangan po tayong pumunta sa doktor at Oo. ipakita yung inyong resulta. Kasi may protein. Pag po nakitaan ng protein ng ihi, kailangan po dalahin sa doktor para sa ihi, doktor para sa kidneys, nephrologist po yun. Okay. Ito ay mahalaga. 77 years old, nakikinig, atrial fibrillation, nakita siguro sa pulse na 39 lang yung heart rate niya. Ayun. Atrial fibrillation, 77 years old, 39 heart rate, mababa. Oo, ang tingin ko mali yung machine nyo. Mali. Kasi ang atrial fibrillation, hindi regular ang tibok eh. Nagloloko yung tibok. May tad-tad-tad, talagang magulo. Walang regularity. Ang pag-check niyan sa sa ECG. Sa ECG, makikita kung ilan talaga ang beats. Kasi kung kakapain mo lang sa pulso, hindi kasi lahat ng tibok may pulso eh. Pag masyadong mabilis, tadad, hindi naman pupulso ng 5 beses na. Sa bilis kaya kala lang 39 yung heart rate niya eh. Kailangan makita sa ECG. I think your ECG will show 60 to 100 beats per minute eh. Pero syempre, pa-check tayo sa cardiologist nyo, kung okay naman pakiramdam nyo, okay lang.
Pwede rin makuha sa stethoscope. Stethoscope, pakinggan, mas makukuha mo accurate yung heart rate. So, ang mga pulse rate dito, tsaka pulse rate dito sa mga pulse ox, pag atrial fibrillation, usually, hindi niya nakukuha lahat ng beats. Okay? Kaya pag okay ka, relax lang. Pa-check na lang one day. May isang 50-year-old, mabilis daw siya hingalin. Actually, very general po yung binigay ninyong sintomas. Marami pong dahilan ng paghingal. Hindi nyo po nasabi kung overweight ba kayo. Sanay ba kayo lagi lang nakaupo? Kaya pag minsang lumakad, talagang hinihingal na. Meron pong mga check-up at marami pang dapat itanong sa inyo para malaman yung dahilan ng inyong hingal. Pwedeng galing sa lungs, kayo ba'y naninigarilyo, or pwedeng galing sa puso, or pwedeng sobra sa timbang, kailangan magbawas ng timbang, o yung iba naman wala talagang practice maglakad, kulang sa stamina, kaya pag minsang napagod, hinihingal na. Para lang po masagot yung inyong tanong, kung may malapit na doktor sa inyo, kailangan mapakinggan din kayo, makita kayo, at matanong kayo. Ito si Sean again. Siya yung escitalopram, tsaka Rivotril. 160 heart rate niya pag kinakabahan siya. Kailangan mo talaga uminom. Inumin mo na siya. Makakalma ka dyan sa Inumin mo escitalopram. Maganda ho yan. Maganda yan. 50 pesos. Huwag kayong Kung may ibang brand, di ko alam yung Bigay brand mo niya. Yung merong isang brand na mas mura yan, yung Jovia, yun 50 pesos. Mura na yung 50 yan. Yes. Yung mas mahal, 100. Oo, yung American brand yan, meron din tayo dito, mga 110. Ganda yan. Marami. Sa tanong Ito. ano yung Cardiac ablation 2009. Wala siyang maintenance. 46. Do I need beds? Balik ka lang doon sa doktor mo. Cardiac ablation, malamang to. Baka for supraventricular tachycardia o may nakitang abnormal tract sa puso. Balik ka lang sa doktor mo. Kung okay ka na naman, okay 2D echo mo, baka wala ka na maintenance. Mag-vitamins ka na lang. Healthy lang pagkain. Walang kaso. Huwag magpataba. Balik ka doon sa doktor mo na gumawa. Mas alam niya kasi ano yung inablate niya. Ano yung inablate niya doon sa puso. Okay? Yung 89% daw, naoperahan na siya sa puso, may mitral regurg, may heart failure siya. Kaya 89. Okay lang po. Pag kaya nyo 89, relax lang. Hindi ko alam kung naka-oxygen din kayo. O maganda, may reserve oxygen. Maganda po, may reserve oxygen sa bahay. Baka minsan kasi magkasakit, wala namang masama kung may oxygen. Aircon lang. Ayoko sa mainit na lugar. Ha? Ingat po. Okay daw ba uminom ng aspirin? Hindi ako magbibigay. Kayo may video ako sa aspirin. Panoorin nyo, kinampleto ko. Aspirin, depende. Aspirin, pag ikaw ay 50 and above, lalo na pag lalaki, may bara sa puso, may stroke na thrombotic, na infarct lang, maganda yung aspirin. Basta wala kang ulcer after meals. Merong clopidogrel. Pero kung wala ka naman sakit, konting high blood lang, hindi mo kailangan ng aspirin. So, doktor mo magdi-decide. Ito si Kathy, sabi niya, ejection fraction niya 85. Malakas. Lampas ka pa nga sa number. Okay lang yun. Basta wala kang rheumatic heart, okay na yun. Sige, yun ang kwento niya. Nakakaduling lang po to. Ang bilis sakit sa mata. May Sakit sa isang mata. tanong Kinukuha doon. ko yung question. Tuwing hihigop daw siya, nasasamid siya. Actually po, Nakakaduling ito problema ko pag dito. madalas kayong masamid, lalo na liquid, tapos napapaos yung boses ninyo, maganda po bumisita tayo sa ENT doctor. Kasi yung ENT doctor, meron ho siyang pangsilip ng ating vocal cords. So kung ano man ang dahilan bakit laging nasasamid, maganda po malaman natin. Lalo na dun sa mga nawalan ng boses. Isip nyo, ay baka sinipon ako, baka inubo lang ako. Bakit ako nawalan ng boses? 2 weeks na matagal walang boses, laging nasasamid, kailangan ho magpakita sa ENT doctor. Any age po. Nakakatuwa yung nagtanong. Si Nika, kita mo, nagpadala pa siya ng picture. Nakakatuwa. Sabi niya, Doc,
third baby daw niya na nanganak siya. Masakit daw sa right side siya, sa kulay pula. Oh, galing ha. Meron pa siya. Kung saan yung mga red. Oo, maganda. Doon May na. effort eh. May effort. Usually, yung mga sakit-sakit sa tiyan, sa akin, basta kumakain, dumudumi regularly, hindi naman sobra sakit, walang lagnat, di ba? O, medyo okay lang Walang muna. dugo sa dumi. Walang dugo. Ano lang, normal lang yung kainan. O, mainit lang na tubig. Minsan nakukuha naman. Huwag muna tayo mag-isip ng malalalim. Pero yung talagang masakit na masakit sa kanan at sa baba, na nag-umpisa sa may sikmura, lumipat sa kanan, alam mo naman yung appendix eh. Iba yun eh. Yung appendix, alam mong iba siya, matagal hindi nawawala. Pero yung mga sakit-sakit na mahangin, na humihilab, paikot-ikot. okay lang muna yun. Ayos lang muna yun. Tignan nyo po kung nagtitibi kayo, baka constipated kayo, ilang basong tubig ang iniinom. Baka kung Yeah. lagi kayong nagkakarga ng inyong baby na malaki na ngayon, so medyo mabigat na siya ngayon, lagi nag-iigib ng tubig, tignan nyo rin ho yung mga factors na yon. Baka yun ang dahilan. Merong 86-year-old na widow, meron daw siyang black spots. Hindi ko nakita yung tanong niya. Black spots sa mukha, black spots. Baka age spots. Marami tayong age spots. Baka age spots, Oo. yung lalo na sa face. Age spots. Ano lang, beauty. Pwede po nating Pwede sa takpan. derma. Sa Opo. derma, minsan natatanggal. Cautery. Mhm. Cautery. Tsaka pa Pag nagkakaedad, nakaumbok. lumalabas yung mga skin tag. Yes. Oo, may melasma. Alam niyo melasma, hindi naman nakakamatay Yes. mga itim. So, maganda pong mag-visit sa inyong dermatologist. Pwede. For sure, marami siyang 86-year-old maayos. widow, pwede po. Paganda tayo, walang problema. It will make you happy. Walang kaso naman yun. Laging marami sumasakit ang dibdib. Kaya lang hindi nasasabi Okay lang yan. paano sumasakit, kailan sumasakit, sa Ako na lang magsasabi. Pag masakit ang dibdib nyo, lahat, simple lang. Meron ba kayong 30 years old? Pag 30 years old and below, babae, 99% walang sakit. Bihirang-bihira na may sakit sa puso. Depende. Pero kung kayo ay mataba, kahit edad 30 to 50, pataas, mataba, lalaki, naninigarilyo. Basta naninigarilyo ka, testing agad yun. Pag naninigarilyo, sasabihin ng doktor, nako, angiogram agad to. Naninigarilyo eh. Kahit konting sakit-sakit lang sa dibdib, may diabetes, may high blood, naninigarilyo, mapapa-angiogram tayo agad. Kasi high risk siya agad eh. Malaking chance may bara kasi. Pero kung babae na bata, na low risk, na healthy naman kumain, payat lang, wag papansinin. So doon sa mga meron talagang masakit, duda tayo kung may heart problem, ganito ang steps eh. First is ECG muna. Pero ECG, 50% lang ang nahuhuli. Hindi niya nahuhuli lahat eh. Pag normal ECG, next is treadmill, yung tumatakbo na naka-ECG. Ibig sabihin nun, pinapagod ka namin, pinapagod natin yung puso mo para kung may bara siya, dapat lumabas sa ECG. Makikita may ST depression. Kung duda pa rin, merong mga nuclear scan. May mga nuclear scan na ginagawa. Pero pag talagang duda tayo na may sakit ka sa puso, madalas sumasakit, doon lang aabot sa angiogram na mas mahal. Okay? Pero kung mas bata at okay lang muna yan. Marami naman ibang cause. Yes. Ano po ang masasabi ninyo tungkol sa chelation? May sakit na nababagayan lang ng chelation. Pero hindi po hindi para ko sa nire-recommend. lahat. Opo. Diretso, hindi. Baka may masayang pera eh. Wala akong tinatamaan. Hindi ko alam kung sino nang kekelate ngayon. Hindi ko nire-recommend. Okay? Makakatulong o hindi, sa ngayon, hindi pa sure yung pag-aaral. Diba? Pero mas gusto ko doon tayo sa sure. Ano yung sure? Ang sure yung gamot nyo, amlodipine, sure. Diba? Yung mga gamot sa high blood, sa diabetes, sure tayo. Healthy na pagkain, sure tayo. Lahat dito tayo sa sure. Doon tayo sa hindi sure, hindi ko alam, baka in the future lumabas positive ang resulta. Pero sa ngayon, hindi ako hot sa mga procedure na mamahalin, na kung ano-anong mga procedure, na kung saan-saan bansa galing, 'di ba, na mahal. O kung meron kayo nakitang advertisement na ginagamit mukha ko,
hindi po sa akin. Isa lang ang tinutulungan ko, yung Birch Tree Advance na gatas para sa may edad at may sakit. Mura lang siya. Pero mamimigay tayo ng marami in the next few weeks. Okay? Yes. Pulmonary AV malformation, malalim to. Oo. Sa cardio po. Opo. 29 years old. Doon tayo sa cardio nyo, kung sa heart center o sa PGH. Kung gamutan, medyo mahirap yung sakit. Mahirap po yung sakit. Depende kung gaano kalala yung sa heart. Okay. Mahirap gamutin. Tanungin ano yung best medicine, kung may binibigay pa, at kung meron bang operation na possible o walang operation or gamutan lang. Pero sa mga may malalang sakit, syempre, hinay-hinay lang sa galawan. Diba? Wag lang masyadong magpapapagod. Yes, Dr. Lisa. meron po dito, yung tatay daw niya, 76 years old, tuluyan ng nabingi. Actually, ang kailangan niya po, ENT doctor. Baka marami pong dahilan ba't nabibingi ang isang tao. Baka naman may nakabara lamang, pwedeng matanggal. Pwede rin by age, pressed by QCs, baka kailangan ng hearing aid. Marami po, nabutas ba yung eardrum before? So, kailangan po masilip muna yung tenga bago natin masabi na tuluyan siyang nabingi. Kasi baka may nakabara lamang, hindi pa naman pala siya bingi. Okay, maganda yung tanong ni Risa Serrano from Iloilo. Kamusta sa taga Iloilo? Babalik tayo sa Iloilo. Daling lang tayo sa Capiz and Rojas. Na mild stroke siya nitong January lang during the pandemic. Ang gamot ng mild stroke niya ay citicoline at torvastatin, aspirin. So, ischemic stroke siya. Lagi daw masakit ulo niya at nahihilo. Yan. Connected sa stroke, mahirap sabihin. Pwedeng connected, pwedeng hindi connected. Sa akin, depende lang sa lala ng hilo at sakit ng ulo. Kung yung hilo ay mild lang, sakit ng ulo mild lang, di observe lang muna natin. Wala namang kaso eh. Observe lang muna. Pero kung yung sakit ng ulo matindi, ay babalik tayo sa neurologist mo. Kung matindi. Baka daw ba hyperthyroid siya, ipacheck mo lang yung T3, T4, TSH. T3, T4, TSH. Pag normal ang T3, T4, TSH, hindi ka hyperthyroid. Okay, syempre takot tayo, post-stroke ka eh. Sumasakit yung ulo kung bumabalik o hindi. Pero hindi, massage mo muna. Minsan kasi yung mga stroke, kung may pera tayo, na stroke, may pera, balik tayo sa doktor, sa neurologist, gusto i-check lahat. Pero kung wala tayong pera, tapos na mild stroke, wala namang pera pang CT scan, minsan kung konti lang deficit, gusto ko lang, pahinga lang sa bahay, kumain lang masustansya, relax lang muna, diba? Gamutin lang yung high blood, diabetes. Minsan yun lang eh. So, imbis na gumastos ng mahal sa ospital, CT scan, MRI, ulit-ulit, binigyan ko lang konting gamot sa high blood, sa diabetes. After a few months, gagaling naman yun kung ano man yun. Kung na-infarct man siya, na-hemorrhage man siya konti, gagaling din naman siya pa konti-konti. Yun ang gamutan kong pang mahirap. Kasi wala nga pera pang hospital tsaka pang CT scan. Pero kung may budget, mas safe syempre magpa-check. Yes. Kung wala talaga kayo kasi marami nagtatanong. Walang pera. Ipagtanong nyo po dun sa lugar ninyo, saan yung provincial hospital or mga district hospital or mga DOH hospital, pampublikong ospital na pinupuntahan ng mga kapitbahay nyo para makapagpa-check up tayo. At least may nakakita sa inyo, na-examine ang inyong buong katawan at malaman man lang at least yung first base at yung simpleng blood pressure nga lang tsaka sugar kailangan nating malaman para may maumpisahan na yung gamutan. Pero mas gusto ko lang po, sakto yung pupuntahan nyo sana ng doktor. Like stroke, pwede naman doon sa general doctor nyo. Pero kung stroke, kung makakapacheck kayo sa neurologist, usually, para ma-point lang kayo sa tamang direction. Let's say, neurologist, nabigyan siya na citicoline, na torvastatin. Doktor sa utak po. Neurologist sa utak. Mas tatama agad para hindi tayo mahirapan. So, kung ano po yung malaki-laking mapagtatanungan na ospital dun sa inyong lugar, kung kayo man ay sa NCR po, dito sa Luzon, madali po yun. Alam alin yung mga ospital na malalaki. Yung sa ibang lugar lang po,
Minsan, kailangan lang district hospital. So, tanong-tanong tayo kung sino man yung doktor doon. Magpakita man lang tayo. Last few questions. Si Marie Habalas. Sa PGH siya nagpapacheck, Charity. Diabetic daw siya 7 years, naka-metformin, sitagliptin, naka-rosuvastatin. Kaya lang, hindi pa siya tinatawagan ng PGH. Na-cancel na lang daw, naghihintay siya ng tawag during the, puno ang hospital ngayon eh. O, ganito gagawin natin, simple lang. Kaya naman to sa online. Pa-check mo lang blood sugar mo. Monitor lang natin blood sugar mo. Kung blood sugar mo within normal, o between 100 to 140, tuloy mo lang yung metformin mo. 4 tablets nga metformin niya eh. High dose siya eh. 2 tablets sa umaga, 1 gram. 2 tablets sa gabi, 1 gram. Okay yan. Sitagliptin, okay lang. Rosuvastatin mo, 5 mg sa gabi, okay lang kung kaya mo bilhin. Kung di mo kaya bilhin rosuvastatin, palitan natin ng atorvastatin. Pwede na yan. Makontrol lang yung... Basta controlled lang ang sugar mo, tuloy-tuloy lang yan. Kung di ka pa tinatawag ng PGH kasi mahaba pila sa kanila ngayon. Okay? Okay ba uminom ng fish oil araw-araw? Pwede. Naka-irbesartan, atorvastatin. Pwede ang fish oil. So far, studies ng fish oil, maganda naman. Kumain kayo ng isda kung gusto nyo. Taba ng isda. Isa sa pinakamagandang supplement ang fish oil. Ang nag-iingat lang yung mga lalaking may prostate problem. Alam niyo naman yung mga studies kasi. Siguro studies ng fish oil, ganito karami, positive. May konting pag-aaral, baka daw tumaas yung prostate cancer, konti-konti. Pero generally, the other studies show benefit eh. So, pwede naman mag-fish oil. Ganun lang talaga. At least may pag-aaral siya. Yes, bukol sa gitna ng likod, gitnang-gitna. Usually, pag nandun sa likod, kasi mataba po, malaki, yung taba natin doon makapal. So, usually po, lipoma. Pero just to be sure, kailangan po doktor para sa balat, dermatologist, or general surgeon. Pwede rin tanungin. Kung kailangan tanggalin lipoma, kung nakakaabala, pwede pong ipatanggal ang lipoma. Mabilis din gagaling yon kasi kukunin lang naman yon. Ibig sabihin po, merong cyst doon, may liquid, taba po yung laman. 122 blood sugar niya. Kung fasting blood sugar, mataas konti. Diabetic po konti. Mild diabetes. Ito. Nerissa Banado. Congenital heart disease, VSD, secundum pulmonary arterial hypertension. Pinapa-opera na. Ayaw na niya pa-opera. Masigla naman si baby. Okay naman daw si baby. Ayaw na niya pa-opera. Uy, pwede ako na lang magbayad eh. Kung may pera tayo, mabayaran. Opera mo. Hindi mo pwede hindi pa opera. Nakalimutan ka yung name na wala. Kung may kakayanan ka ngayon mo na Pa-opera mo. Hindi porke okay si baby ngayon, okay siya habang buhay. May butas yung puso niya. May sukat yan eh. May sukat yung puso. Merong QPQS yan eh, value. May QPQS. Yung flow niya. Pag dalawang doktor nagsabi na operahan si baby, pa-operahan mo para mabuhay siya ng mahaba, umabot siya ng 70, 80 years old. Pag hindi mo pinaoperahan ang ibang VSD, ayoko naman sabihin anong mangyayari. Pag hindi mo pinaoperahan, mamaya hindi umabot ng 30 years old. Sisi tayo, iyak tayo sa ibang araw. Iyak tayo, ba't natin hinayaan si baby? Ba't ganyan? Tsaka tandaan nyo, pag lumala ang VSD, hindi pinaoperahan, pabalik-balik kayo sa ospital. Kawawa yung bata, iiyak yan. Hindi makakalakad. Kasi pahina siya ng pahina, may butas yung puso eh. Ngayon, tatapalan nila, tapos na problema. Pagawa mo na. Sige na. Pagawa mo na. Pagawa mo na yung opera, after that, mag-comment ka dito, pa nagkita tayo, magsasabi ka, uy, thank you, na pa-operahan na. Diba? Hindi ko sinasabi 100% successful, 99% successful. Siyempre, doon tayo sa percentage. Kaysa mahal mo yung anak mo, kaya lang hindi mo pina-opera, kawawa naman yung ano. Diba? Kasi parang may pera na siya, baka nakahanap na siya sa charity. Alam ko, hindi ganun kamahal yung pagsasara ng mga bara. Opera mo na. I think, panalong-panalo tayo doon. I-pray mo, minsan kasi baka... Ewan ko ba, baka hindi masyado nakausap ng doktor or kulang ang confidence niya doon sa kausap niya sa doktor. Baka a few times pa lang
Ayaw niya. Kasi malakas naman daw si baby, wag na lang daw muna. Hindi po pwede. Sabi ko nga, may golden period. Pag lumabas tayo sa golden period, hindi na kaya. Okay? Last question, Doc Lisa? Okay, Maraming salamat po. Prolapse, 28-year-old. Hindi niya sinabi anong level, anong grade yung kanyang MVP. Depende kung meron kang palpitation, may gamot sa palpitation, kung may mitral regurgitation o wala. Ipadala mo sa ulit yung 2D echo mo. Kung mild lang, normal ang puso, okay lang ang MVP. Pero kung lumalaki yung puso, ibang usapan. I think baka hindi naman lumalaki. So punta lang sa cardiologist, usually merong gamot. Atenolol or propranolol or metoprolol. Pero minsan paulit mo yung 2D echo. Yes. Kasi ano yun reader dependent. Kasi mitral valve, gumaganyan yan. Tsaka dun sa mas malaking... Gumagano yung mitral sa valve. mas malaking laboratory. Ay, ganito. Maganda pala tingnan. Gumagano yung mitral valve. Dapat ang pagsara niya, ito pagbukas ng mitral valve, pagsara niya, ganyan lang dapat siya. Normal yan. Ang mitral valve prolapse, ganito Tingnan niyo Mitral valve prolapse, pag akyat, kukulubot pa siyang ganyan. Kumukulubot siya. Lumalampas. Kung ito linya, lumalampas siya. Kaya tumutunog pa yan Click. Click, tapos umakyat pa konti. So, reader dependent. Kaya pag tingin ko minsan, pag nagbabasa kami ng 2D echo, ay mukhang normal, ay mukhang lampas konti, baka may prolapse konti. Yun lang naman ang meaning doon. Okay? Thank you so much. Salamat po. Puro serious cases ang bayan natin. Puro serious yung mga kababayan natin. Ay, nako. Kaawa Pero, bale, lalaban tayo. Gawa tayo ng paraan. Kita mo lahat ng tanong nila, ang problema, pera It's all money. If I had the money, nako, ayos lahat yan. Kasi puro opera Puro karamihan mga opera. Sige po, sana nakatulong tong payo at malagay kayo sa tamang direction. God bless po. Thank you.